Alam mo ba kung bakit may mga batang multo na nagpaparamdam kahit matagal na silang patay? Minsan, hindi sila naghahanap ng bagong kasama. Minsan, may gusto lang silang ipaalala. At minsan, gusto nilang malaman mo kung bakit sila namatay. Noong tag-araw ng 2012, lumipat ang pamilya ni Ethan sa isang lumang bahay sa isang maliit na bayan sa Ohio. Mura ang bahay. Sobrang mura. Sabi ng realtor, matagal lang daw itong bakante dahil may dating may-ari na namatay doon. Hindi na nagtanong ng marami ang pamilya. Sa unang gabi pa lang, napansin ni Ethan ang isang bagay. May batang nakatayo sa dulo ng hallway, siguro mga 7 o 8 taong gulang. Nakasuot ito ng lumang puting t-shirt at maong. Hindi gumagalaw. Nakatingin lang kay Ethan. Ethan? Napalingon siya sa nanay niya. Pagbalik ng tingin niya sa hallway, wala na ang bata. Kinabukasan, sinabi niya iyon sa pamilya. Pinagtawanan lang siya ng kuya niya. Probably just a shadow. Pero hindi lang minsan nangyari iyon. Tuwing 2:00 ng gabi, may maririnig silang yabag sa second floor. Tak, tak, tak. Parang batang naglalakad ng dahan-dahan. Minsan may maririnig silang tawa. Minsan naman may kumakatok sa pinto ni Ethan. 3 beses, tok, tok, tok. At kapag binubuksan niya, walang tao. Isang gabi hindi na niya binuksan ang pinto. Tumigil ka na, bulong niya. Tahimik. Maya-maya, may bumulong mula sa kabilang side. Ethan! Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi niya kilala ang boses. Ethan! Tulungan mo ako! Kinabukasan, nagtanong siya sa isang kapitbahay tungkol sa dating nakatira sa bahay. Doon niya nalaman ang tungkol kay Noah. Isang 8 taong gulang na batang lalaki na dating nakatira roon. Nawala raw siya noong 1998. Hinahanap siya ng buong bayan ng ilang linggo. Pero hindi siya natagpuan. Hanggang sa isang araw, may nakita silang maliit na sapatos sa likod ng bahay. Hindi sinabi ng kapitbahay kung ano ang nangyari pagkatapos. Pero sinabi niya ang isang bagay. That house has never been quiet since. Nang gabing iyon, nagpasya si Ethan na alamin ang totoo. Dinala niya ang flashlight niya sa basement. May lumang kahon doon. Nang buksan niya, nakita niya ang mga lumang litrato. Isa sa mga iyon ang larawan ni Noah. Pero may kakaiba. Sa likod ng litrato, may nakasulat, "He didn't run away." Biglang namatay ang ilaw ng basement. Napalingon si Ethan. Sa dulo ng basement, naroon ang batang nakita niya, si Noah. Nakatingin sa kanya, may dugo sa noo, at hawak niya ang isang maliit na pulang laruan. Wala akong kasalanan, sabi ni Noah. Hindi makapagsalita si Ethan. Siya ang gumawa. Sino? Itinuro ni Noah ang likuran ni Ethan. Dahan-dahan siyang lumingon. May isang lalaking nakatayo roon. Matanda na, maputla, at nakangiti. Kinabukasan, natagpuan ng pamilya si Ethan na walang malay sa basement. Nang magising siya sa ospital, sinabi niya ang lahat. Hindi siya pinaniwalaan ng pulis. Hanggang sa hinukay nila ang likod ng bahay. May natagpuan silang maliit na kahon. Sa loob nito ay mga gamit ni Noah at isang lumang diary. Doon nila nalaman ang katotohanan. Hindi tumakas si Noah. Pinatay siya ng dating may-ari ng bahay at itinago ang katawan niya sa ilalim ng sahig ng basement. Pero may isang bagay na hindi nila maintindihan dahil patay na ang dating may-ari noon pa man. Sino ang nakita ni Ethan sa basement? Makalipas ang ilang buwan, ibinenta ng pamilya ni Ethan ang bahay. Lumipat sila sa ibang estado. Akala nila tapos na ang lahat. Hanggang isang gabi, habang naglalaro si Ethan sa kanyang bagong kwarto, may narinig siyang 3 katok. Tok, tok, tok. Nanigas siya. Dahan-dahan niyang nilingon ang pinto. May maliit na anino sa ilalim nito, parang paa ng isang bata. Ethan, napaluha siya. Hindi na kita tinatakbuhan. Tahimik. Pagkatapos, narinig niya ang boses ni Noah. Alam ko. Bakit ka nandito? Sandaling walang sagot, hanggang sa bumulong si Noah. Hindi ako ang nagpaparamdam. Biglang bumukas ang closet sa likuran ni Ethan. At sa loob nito, may isang matandang lalaking nakangiti. Doon niya napagtanto. Hindi kailanman umalis ang multo sa bahay.
Sumama lang ito sa kanya.